Anong pagkakaiba ng Born Again Christian Church sa Catholic Church? Anong pagkakaiba ng Born Again Christian Church sa Catholic Church? Sasagutin iyan ng Biblia. Ang ritual sa Born Again Christian Church. Ang pagsamba ng mga Born Again Christian ay ang pagkakanta ng mga Christian songs na iniaalay nila sa Panginoong Hesukristo. Ang pagkanta sa Panginoon ay biblikal na paraan para sa kalwalhatian at karangalan ng Diyos. Ang mga born again ay nagdadasal na hindi pa ulit-ulit na mga dasal. Nagdadasal sila ng sariling dasal. Sinasabi nila diretso sa Diyos na nasa langit ang kanilang kahilingan. Ang born again, nagba-Bible study. Ginagamit nila ang Holy Bible dahil alam nila na ito ay salita ng Diyos na kailangan ding itinuturo sa ibang tao. Ang mga born-again Christian ay merong ding tinatawag na water baptism, kung saan ilulubog sa tubig ang bagong Kristiyano. Sinusunod nila ang ginagawa ni John Baptist kay Jesus. Ang born-again ay ang pagbabago sa pagkakaroon ng relasyon kay Kristo Jesus at ipinanganak muli sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa madaling salita, ang matanda mong ugali ay nawala na at pinalitan ng bago. Ang born-again Christian ay isang Kristiyanong nakaranas ng espiritual na muling pagsilang o pagbabalik loob sa pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay isang pangunahing doktrina sa maraming dominasyong Kristiyano kabilang ang mga simbahang Evangelical, Pentecostal at Baptist. Kaya tinatawag nila ang kanilang samahan na Born Again Christian dahil sa mga verse sa Holy Bible. 2 mga taga Korinto 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Juan 3, versikulo 3 hanggang 7. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ito ang mga verses na ito sa Holy Bible ang mga sinusunod na mga born-again Christian Church. Ang Catholic Church naman po, ang ibig sabihin po ng Catholic Church ay Universal Church, pangkalahatang simbahan. Ang mga Katoliko po ay naniniwala na ang nagtatag ng Catholic Church ay si Kristo Jesus. Ayon po yan sa verse sa Holy Bible, Mateo 16, versikulo 18-19. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ibinigay ng ating Panginoong Kristo Jesus ang authority kay San Pedro. Special spiritual authority kay San Pedro po ibinigay ang mga susi ng kaharian ng langit at lupa. Si San Pedro po ang unang pope ng pangkalahatang simbahan, Catholic Church, Universal Church. Ang successor niya sa kapanahunan ay si Pope Francis. Down the line, the cardinal, bishop, and priest. Sila lang po ang may authority na magsagawa ng pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos, ang banal na misa, Eucharistic celebration sa simbahan Catholic Church. Ang mga Katoliko po ay naniniwala
na ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos ay ang banal na misa. Ang banal na misa, itinuturo nito na sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang inordenahan na pari, ang tinapay at alak ay naging hain na sakripisyo dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Kristo Jesus bilang sakripisyo sa Kalbaryo na ginawa na muling iniharap sa altar. Ayon po sa verse sa Holy Bible, Juan 6, versikulo 53 hanggang 54. Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Yan po ang verse sa Holy Bible na nagpapatunay ng tungkol po sa pagtanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng Holy Communion, sa pamamagitan ng ostya, na kapag ito'y nasagraduhan na ng paring nagmimisa, ito ay totoong nagiging banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na kapag hindi ka nag-receive ng Holy Communion, ay wala kang buhay. Hindi literal na wala kang buhay, ngunit ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo Jesus, nabubuhay ka sa mundong ito na hindi ka kaisa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Napatunayan na natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo. Kaya napakahalaga bilang tao sa mundong ito na tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng pag-attend ng Holy Mass sa simbahan na tinatag ng ating Panginoong Kristo Jesus na Catholic Church at dito tumanggap ng Holy Communion. Ang mga Katoliko po ay naniniwala na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo. Ayon po sa verse sa Holy Bible, Juan 10, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. Therefore, the Lord Jesus Christ Himself is the God the Father Himself. Isa pang verse sa Holy Bible na nagpapatunay na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo. Juan 8, versikulo 58. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." At kapag hindi ka naniwala na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Ayon sa verse sa Holy Bible, Juan 8, versikulo 24. Kaya sinabi ko sa iyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi ka naniwala na si Kristo Jesus ay siya rin ang Diyos Ama mismo, mamamatay kang hindi pa pinapatawad sa iyong kasalanan. Ang mga Katoliko ay naniniwala rin sa verse sa Holy Bible gaya ng Born Again Christian patungkol sa 1:3, versikulo 3. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Ang Katoliko at Born Again Christian ay naniniwala na ang pagiging born again ay kailangan para sa kaligtasan. Ang Katoliko at Born Again Christian ay naniniwala sa Biblia at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang pagkakaiba ng Born Again Christian Church at Catholic Church ay ang Catholic Church ay sumusunod sa lahat ng aral at utos ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang founder ng Catholic Church ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang nagtatag ng Catholic Church. Napatunayan iyan sa verse sa Holy Bible, Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19. Napatunayan na ang binigyan ng authority ng ating Panginoong Kristo Jesus ay si San Pedro. Na si San Pedro ay siya ang unang Santo Papa, Pope ng Catholic Church, na ang ibig sabihin ng Catholic Church ay Universal Church o pangkalahatang simbahan. Ang Born Again Christian Church ay walang authority sa ating Panginoong Kristo Jesus na magtatag sila ng sarili nilang simbahan. At ang Born Again Christian Church po ay hindi nakakasunod sa verse sa Holy Bible, Juan 6, versikulo 53,
na sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman at ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang nais ng masamang espiritu na ang mga tao ay huwag tumanggap ng banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng ostya, na kapag nasagraduhan na ng pari na nagmimisa sa banal na misa, ang tinatanggap nating banal na ostya ay ang ating Panginoong Kristo Jesus na mismo, at tayo ay nagiging kaisa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya po gustong-gusto ng masamang espiritu na maraming magtayo ng iba't ibang simbahan para po walang makatanggap ng banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus, na ito po ay nagaganap lamang sa banal na misa ng Catholic Church. Na binigyan ng authority ng ating Panginoong Kristo Jesus ay yung mga successor ni San Pedro, gaya po ng Pope, Cardinal, Bishop, Priest ng Catholic Church. Sila lang po ang may karapatan na magsagawa ng banal na misa sa Catholic Church. Kaya kapag walang authority galing sa Pope ng Catholic Church, hindi ka kaisa ng Catholic Church, na ang nagtatag ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Subalit hindi tao ang hahatol. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ang hahatol sa mga taong nagtayo ng sariling simbahan. Kahit ka naman nasa born again Christian Church, kapag nagtiwala ka, naniwala ka at may pananampalataya ka sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay pagpapalain ka pa rin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Subalit mas maganda sana kung nanatili ka sa simbahan Catholic Church at umattend ng banal na misa at mag-receive ng Holy Communion, sapagkat iyon ang gusto sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus, na lahat ng tao ay sumamba sa espiritu at katotohanan sa loob ng simbahan Catholic Church, na ang ibig sabihin ng Catholic Church ay Universal Church o pangkalahatan simbahan, na siya ang nagtatag nito sa pamamagitan ng mga disipulo at sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Hindi tao ang hahatol kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. The Lord Jesus Christ will come back again to judge the living and the dead. 2 Timoteo 4 verse 1-4. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Sikapin po natin makilala ng lubusan ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mateo 22, versikulo 37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit tandaan din po natin ang sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa verse na ito. Tayo po ay pinag-iingat na huwag basta naniniwala sa mga huwad na pastor na nagtayo ng sariling simbahan ayon po sa verse sa Holy Bible. Mateo 24, versikulo 4-5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. 2 Pedro 2 verse 3. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Mateo 24 versikulo 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Masiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala
at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. 2 Pedro 2 verse 17. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Mga taga-Epeso 4 versikulo 14. Sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga bata